mami ko po ay taga Mabalacat, Pampanga. Ang mother ko po ay artista din. Sabi ko, Mami, baka pwede mo ako ilapit sa mga kilala mong producer. Gusto ko lumabas sa pelikula para makatulong ako sa'yo. Inilapit ako ng mother ko, ako po'y tinanggap. Kaya since childhood ho, batang maliit pa lamang po ako, lumalabas na po ako sa mga pelikulang Tagalog. Na-bless kami ng mother ko, nailipat ko po ang nanay ko sa apartment, up and down. 180 pesos lang apartment dun, up and down. Ano po? Opo, 180 lang. Nakapundar po kami ng gamit. Nagkaroon ako ng mga sasakyan. Napagpala po ako sa maraming bagay. Pero noong time na ako'y nagtatamasa po ng mga blessing, ng mga biyaya sa Diyos, doon na po unti-unti tumatakbo sa isip ko yung ako po ay nagiging rebelde sa ama ko. Kasi ang daddy ko very successful noong mga time na naghiwalay sila ng mother ko. At ang daddy ko hindi man ako maalalang dalawin, kundi padala lang ng padala ng pera, na which is para sa akin hindi po naman sapat yung pera lang. Siyempre, ang hinahanap po ng anak yung kalinga ng kanyang magulang. Ano po? Nung ako'y nakakahawak na po ng pera, may mga sasakyan, sabi ko sa sarili ko, makakabili na rin ako ng magmamahal sa akin. Nakahanap ako ng maraming barkada. Sa pagbabarkada, napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, babae, drugs. Lahat po ng kasalanan nandito po sa akin. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanang nagawa ko. Pero God is so good. Ano po? Dahil sabi ng Lord, kasimpo laman daw ng dugo ang kasalanan natin, kaya niyang paputiin to na parang yelong niebe. Ano po? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. At ang drugs na ginagamit ko that time, matagal na panahon na po ako nagbibisyo, kaya wag po kayo magugulat sa edad ko. Ano po? Pero ako'y blessed na makita ko yung mga kapatiran eh. Mukhang sabi ko, mukhang marami naman akong ka-Berks dito. Mga ka-Berks. Sino ba dito yung mga tiga SKP? Wala. Samahang 40 pataas. Wala ba dito mga tiga SSS? Wala rin. Samahang sobra 50. Ako po ay nag-drugs taong 1969 po. 14 anyos po ako, pero nakita nyo, hindi halata sa mukha ko dahil pinabata ako ng Panginoon Diyos. Ano po? Nakita mo si Brother Mike, batang-bata para si Bandolp. Lahat tayo laging bata sa Panginoon Diyos. Amen? Ang drugs na ginagamit ko, 1969, yung uso ngayon na shabu na napakarami sinisirang pamilya, kabataan. Sa akin yung shabu, mahina lang po. Ang drugs na ginagamit ko that time is opio. Heroin po ang ginagamit namin, 1969. Ang may pagawaan ng heroin sa Pilipinas, si Lim Seng. Siya po yung Chinese, nakauna-unahang pinapiring squad ni Presidente Marcos dyan sa Deport sa Taguig. May entrance fee pa yun pag pinanood mo ng pinapiring squad yun eh. 15 pesos. Ano po? Napanood po namin yun. Ang paggawaan niya ng opio, dyan po sa Obrero, Caloocan. Nung first time ako bumibili doon, baguhan ako. Sabi nung binibilihan ko, sabi, bago ka, anak ka ba ni Dolphy? Sabi nung kasama, alagaan mo, jackpot tayo dyan. Sabi niya, pulbus yan, bumili ka muna ng sigarilyo dahil baguhan ka lang. Tanggalan mo ng konting tabako yung sigarilyo, lagay mo yung pulbos, tapos pwede nang hititin. Hindi ganun ang ginawa ko. Grabe. Nung una ko subukan, nagulat po ako. Isang hitit pa lang, alam niyo, sumusuka ako. Isa nagdidilim ang paningin ko, ako'y nagblablanko. Pero tumagal, nasanay po ako. Lumakas ang konsumo ko sa isang araw, umuubos ako hanggang 30 balot ang nilalagay ko sa sigarilyo. 30 papelitos. Papelitos po ang tawag nila. Pagbili ko ulit doon, sabi ng binibilihan ko, gusto mo mas matapang? Sabi ko, paano ba'y matapang? Sabi niya, powder yan pwedeng direktang sisingutin mo sa ilong mo. Pwede ba yun? Sa ilong, singutin mo, pwede. Di ganun ang ginawa ko. Siningot ko naman. Grabe ang tapang. Pero alam niyo mga kapatid, makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin, natakot na po ako. Natakot po ako, nagulat po ako ang ginawa ng gamot sa mukha ko. Nung makita ko yung mukha ko sa salamin, alam niyo, tuklap-tuklap ang balat ko sa mukha. Yung ilong ko po ay nagnanana, nauupod yung ilong ko.
Noong mga panahon na yun, natakot na ako magpakita sa mami ko, sa daddy ko, hindi na po ako umuwi. Dalaan sa sakyan ko. Dahil nakita ko yung mukha ko. Bumili na po ako ng ringgilya, ng syringe. Nag-ineksyon na po ako. Una po, sa laman lang ako nagsasaksak. Pero tumagal, lumakas ang konsumo ko. I consume around 60 packs a day po ang sinasaksak ko sa laman ko araw-araw. 6 na pong balot. Kada 30 minutos, 5 balot. Pero parang mahina na rin sa akin, kada 30 minutos, nawawala ang tama, tira na naman ako. Hanggang sa natuto na po ako mag-ineksyon sa ugat. Alalapit na rin ako para maipakita ko kay Bishop. Papakita ko sa inyo yung mga needle marks nung ako yung nagsasaksak po sa ugat. Hindi po alam ng tatay ko. Ako po'y talagang addict na po. Yung mga trabaho ko, yung mga pelikulang nasagutan ko, hindi ko na po nasipot. Nagalit ang mga producer sa akin. Ako po'y nag-drugs na lang na nag-drugs. At gusto ko rin po i-share sa inyo yung family namin, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Lahat po kasi kami magkakapatid ay pinag-aral ang tatay ko sa Catholic school. Pinalaki po kami lahat ng mga Katoliko. Ano po? Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko? Taas ang kamay. Galing Katoliko, wag po kayo mahiya. Sige po. Naririto po ako, hindi po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lamang po sa ating Panginoon Diyos, nawa po lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Sabi nga, maganda raw sa taong relihiyon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Relasyon lang sa Panginoon Diyos ang tanging makapagliligtas sa atin. Ano po? Kasi nung time na maliliit pa kami, naalala ko mother ko, alam niyo mami ko, bago mag-alas 6, hila-hila na kami magkakapatid ng nanay ko. Kasi pagdating ng alas 6, nakaluhod na kami doon sa pagkalaki-laking altar namin. Nagro-rosaryo. Ama namin, sumasalangit ka, sampay na. Araw-araw po yun. Ang father ko, masipag magtrabaho, pero Sunday, hindi po tumatanggap ng trabaho ang tatay ko. Nakalaan sa pamilya niya yun. Dahil ang daddy ko po, first thing in the morning, Sunday, we go to church. Bago kami ipasyal ng tatay ko, ipamili ng damit, ipanood ng sine, nagsisimba po muna kami. At ang father ko po ay blessed po sa buhay niya. Blessed po si Dolphy, kasi po, sabi po sa Bible, ang edad daw po ng tao ay 70. Pag medyo malakas, 80. Paglakpas na 80, bonus. My father, last July 25, he turned 81. 81 na po si Dolphy. At ang tatay ko po ay wala po sablayan sa simbahan ng Baclaran tuwing araw ng Miyerkules. Every Wednesday, nasa Baclaran ang father ko po. At ako naman po, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon Diyos na buhay dahil akala ko nung araw patay ang Diyos, buhay po ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Buhay ba ang Diyos ninyo? Ako po yung anak ni Dolphy na nakikita po sa simbahan ng Quiapo tuwing araw ng Biyernes. Kami po yung mga naglalakad dyan ng paluhod. Sino po nakakadinig sa inyo ng Black Nazarene, Nazareno ng Quiapo? Ako po ay deboto niyan. Member po ako ng Hijos Nazareno ng Quiapo. Kasamahan po namin dyan si Vice, sila Noli De Castro po. Na every January 9, Enero 9, inilalabas yung Nazareno ng Quiapo. Kami mga nakapaa doon. Tapos may nakabalabal na tuwalya, namamanata. Pero alam niyo doon, habang namamanata ka doon, pagdaan mo sa maliliit na iskinita, ang dami nagiinuman. Sabi sa akin, pare, tagay mo na. Ay, hindi po ako nagsisinungaling. Pumunta kayo sa Quiapo, January 9, tignan nyo, karamihan ang namamanata doon lasing. Kaya nga ang dami na aksidente, yung mga sumasampa doon ng mga bara-bara, ano. May isa nga doon kasi pagbaguhan ka doon, sa hulihan ka bakal